Welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is ating pong pag-uusapan at tatalakayin itong mga naging komento at opinion ng mga netizen dito sa ating kandidata sa beauty contest sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo, kasi ngayon is marami po ang nagtatanong sa mga netizen kung bakit wala pa rin daw pasabog itong si Chelsea dito sa nasabing beauty pageant. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So meron kasi mga nagko-comment sa social media, mga kapolitika, hindi maiwasan na ang sinasabi ng mga netizen is bakit hindi pa rin daw ganoon ka-giving itong si Chelsea Manalo. So marami ang nag-worry at nangangamba na baka malaglag itong ating kandidata dito sa Miss Universe. So ating palang meron rin po kasi tayong napanood na video na vlog na kung saan ang merong strategy or technique na ginagawa itong si Miss Chelsea Manalo, at the same time yung Miss Universe Philippines dito sa kanyang competition sa Miss Universe 2024 na nagaganap pa rin sa bansang Mexico. Kasi dati, mga kapolitika, itong kay Miss Universe 2015 si Pia Wurtzbach, ang ginawa doon is na technique or strategy ng Miss Universe Philippines ay itong sinasabi nila na know when to pick. So ibig sabihin ay hindi ka araw-araw na merong ganap or merong pasabog. So alam mo lang kung kailan yung perfect timing na ikaw ay mag-perform dito sa kailang beauty pageant contest. So noong 2018 naman, kasi gumana nga yung strategy ni Pia Wurtzbach na kung saan is know when to pick. Dito naman daw kay Catriona Gray, itong Miss Universe 2018, ang ginamit nila na strategy, mga kapolitika, ay pick everyday. So kinakailangan everyday mag-perform ka, kinakailangan na everyday ka may ganap, kinakailangan na all the time nagpe-perform ka, kumbaga nanonotice ka everyday. So ito yung sinasabi nila na strategy na ginamit nung dalawang Miss Universe Beauty Queen na nanalo in the past. At dito naman sa ating Miss Universe Philippines 2024 na si Chelsea Manalo, ang kanilang ginagamit na strategy, mga kapolitika, ay pick gradually. So ibig sabihin ay paunti-unti yung mga pasabog, at kung inyong mapapansin nga dun sa pinakaunang post-arrival nila dito sa Mexico ay nasa bottom yung ranking ni Chelsea Manalo, and then ngayon is nasa pang top 7 kasi meron daw silang website or meron silang page na kung saan is yun daw ang nagmumonitor ng mga ranking ng mga kandidata dito sa Miss Universe 2024. So nung una is nasa pang 20 plus itong si Chelsea Manalo, ngayon naman ay talagang umangat siya dito sa top 7 na daw base doon sa ranking ng isang page. So hindi natin alam, mga kapolitika, kasi ang at the end of the day yung magsasalita pa rin talaga dito yung may hukom or talagang may bibigay sa kanilang basbas kung sino yung mananalo is of course sa sinasabi na nga natin lagi, ito pa rin si Anja Carotatip, at the same time itong mga panlasa ng mga judges. So itong mga pages na ito ay kumbaga pwede silang magbibigay ng opinion or siguro monitoring nila, but at the end of the day ito pa rin ang may final say, itong may-ari ng Miss Universe, at the same time itong mga hurado. So para sa atin naman, mga kapolitika, ang ating masasabi dito ay talagang malakas naman itong si Chelsea Manalo. Siguro ay tinatiming niya lang kung kailan talaga manggugulat, kasi kung inyong ang maalala dito sa Miss Universe Philippines ay hindi naman siya frontrunner. Ang mga frontrunner dati itong si Alexi Brooks, itong si Atisa Manalo, until such time na nanggulat na lang itong si Chelsea Manalo dito sa finals or sa coronation night, na kung saan hindi talaga unexpectedly siya yung nakoronahan bilang Miss Universe Philippines. So ito daw ang strategy na gagamitin ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe 2024. Okay? So tayo naman is naniniwala naman tayo dito sa kakayanan at abilidad ni Chelsea Manalo, kasi just like nga doon sa Miss Universe Philippines na kung saan is nambulaga itong si Chelsea Manalo at unexpectedly siya ngayong nakoronahan na Miss Universe Philippines 2024. So I believe na ito rin ang mangyayari dito sa Miss Universe 2024, mga kapolitika, na kung saan is baka manggulat ito doon sa preliminary at the same time sa final, kasi ang number 1 talaga na asset ni Chelsea pag nasa stage na sa, ay agree ako doon sa sinabi ni
ni Catriona Gray na performer at nanggugulat at nagtatransform itong si Chelsea Manalo, which I believe yun ang gagawin niya doon sa preliminary round. At isa rin sa mga asset ni Chelsea is itong kanyang personality. So ito yung nakikita ko na kung saan is magaan or light lang yung kanyang personality, mga kapolitika. At the same time yung charisma, kakaiba ang ipinapakitang charisma ni Chelsea Manalo sa stage. So ito yung ating aabangan sa mga susunod na araw mo, especially sa preliminary round. Mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa mga naging komento ng mga netizen na kung saan ay hindi pa daw nila nakikita ng pasabog itong si Chelsea Manalo? Sa tingin nyo ba ay effective itong kailang sinasabi na peak gradually daw? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.